Narito na ang PTV Balita ngayon. Humingi muna tayo ng updates sa katatapos lang na ika-10 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tinalakay ang Article 1 ng Articles of Impeachment o Misuse of Confidential Funds. Nasa Senado ngayon si Bernard Ferrer. Live. Bernard? Yes, John, humarap nga sa Senado, partikular sa witness stand, ang dalawang kinatawan ng Land Bank para sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, Miyerkules, ang unang araw na pagdinig sa Article 1 of Misuse of Confidential Funds. Sa unang araw ng pagdinig ng Article 1 ng Articles of Impeachment o Misuse of Confidential Funds, sumalang sa witness stand ang dating Department Manager ng Land Bank Show Boulevard Branch na si Violeta Constantino. Si Constantino nagproseso ng 4 na tseke para sa isang Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang bawat tseke nagkakalaga ng 125 million pesos at in cash noong December 2022, February 2023, April 2023 at July 2023. Yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta? Bali 125 packs po. Bali nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Para pong gym bag. Ayon sa testigo, nilagay ang pera sa 4 na gym bag. Sumalang din sa witness stand si Ninita Camposano, Branch Manager ng Land Bank DepEd Branch. Si Camposano naman ang nagproseso ng 3 cheque na nagkakalaga ng 37.5 million pesos bawat isa para sa Sang Edward Fajarda, Special Disbursing Officer ng Department of Education o DepEd. Paano naman po ninyo nakilala si Mr. Edward Fajarda? Siya po yung payee ng cheque. So bukod po sa pagiging payee ng cheque, ano po ang experience ninyo? Paano po ninyo nakilala si Mr. Fajarda? Doon lang po sa mga present niyang identification. Jana, hindi na isinalalim sa cross-examination ng defense panel yung dalawang testigo na iniharap ng prosecution. Magbabalik naman ang magpapatuloy ang pagdinig sa susunod na linggo, August 3, araw yan ng Lunes. Nagkaroon naman ng caucus ang mga senator judges para pag-usapan naman yung magiging oras ng magiging pagdinig dahil may ilan ipinapanukala na magiging 10:30 a.m. ito at magiging 2:30 p.m. para pagsapit ng alas 3, ito ay magiging plenary session. So yan pa rin ang huling kaganapan dito sa Senado. Jana? Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, nakaalerto ng mga response team ng Department of Social Welfare and Development para sa posibleng epekto ng low-pressure area at easterlies sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakahanda na ang mobile command centers, mobile kitchens at mga tauhan ng DSWD na tutugon sa pangangailangan ng mga maaapektuhang pamilya ng sama ng panahon. Pinapayuhan na rin ang kagawaran ng publiko na mag-ingat dahil posibleng magdulot ang malalakas na pag-ulan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ngayon, tiniyak ng DSWD na nakahanda na ang milyon-milyong kahon ng family food packs at iba pang relief items. Kasama na rito ang mga supply mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.